Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. J. Sonza. Sabi niya dito, when taps is played and the cannon bursts in military camps, that is the confirmation that the commander-in-chief is Gorgor, dead. So, bakit siya nag-post ng ganito? Ito ay pinaliwanag ni Mr. Jason Sa. Sabi niya, I am praying for the speedy recovery of the president. Ayaw ko siyang mamatay ng ganon na lamang. Ang dasal ko ay mabuhay siya at harapin niya sa malapit na hinaharap ang mga kasong maaring isampa laban sa kanya at pagdusahan niya sa piitan ang parusang kaakibat nito. The above information, yung post niya, ano yung palatandaan na commander-in-chief is Gorgor. The above information is for the education of those who are asking, how will the public know when the president and commander-in-chief is dead or gone? So, salamat Mr. J. Sonsa sa dagdag kaalaman na ibinigay mo. May isang post na nabasa ko kay agent ng bayan or si agent Morales. Sabi niya, is it true? Totoo ba na naka-ready na ang saluting battery ng Philippine Army Artillery Regiment for the formal announcement of the death of the commander-in-chief? Nagtatanong lang siya kung totoo. Lahat ito are speculations. Walang katotohanan. Marites pa lang lahat ang mga ito. Kung ano-ano kasing lumalabas na balita na dahil sa kalusugan ng Pangulo. Ano yung taps? Ang taps po yung bugle. Ang taps, karaniwan yan, pinapatugtog sa gabi. Pag alas 10 na ng gabi, pag nag-taps na, ibig sabihin, tulog na ang lahat. Tahimik na ang kampo pag nag-ano ng taps. Nakalimutan ko na, palagi kong naririnig yung taps. Buong serbisyo ko. Nauna kong narinig yung taps nung nag-training ako sa Camp Aquino, Tarlac. That was 1977, summer camp training. Training kami, matulog na kami. Yung taps na pala yon. Ibig sabihin, lights off, tulog na. So yan, ang taps, tinutugtog yan pag may ililibing na sundalo, patay na taps. So kung commander-in-chief pala, ngayon ko lang din nalaman na ang mga military camps is yun na, magpapatugtog ng taps, tapos ang gun salute, ano ba yun? Cannon burst, gun salute, 21 gun salute. Kasi ang presidente, ang honors para sa kanya is 21 gun salute. Ang honors, binibigay yan pagdating. Example, president, darating sa isang kampo, bibigyan siya ng arrival honors. Yan, 21 gun salute yan. May, depende sa battery, 7, 5. Basta yan, pag dumating ng presidente, nag-start ng arrival honors, sunod siya na habang may tinutugtog na music, yan din, putok ng putok yan hanggang 21 gun salute. Yan, for the president. Arrival honors. Ang chief of staff, ang alam ko, 19 gun salute. Then, pababa ng pababa. Ako, nakatanggap lang ako ng 13 gun salute. Kasi parehan sa 1-star general nung na-promote ako na general. Pag bisita ko sa mga military camps, bibigyan ako ng arrival honors, yan, magpapaputok sila ng 13 na, ayan, yung kanyo, na napaka ano rin, very exciting experience, yung mabigyan ka ng gun salute. So, ito, pag pumanaw na ang isang ano, ngayon ko lang nalaman din kay Jason Sa yung ganyang tradisyon na ang mga military camps magpapatugtog ng taps at saka puputok ang mga kanyon. So far, wala pa naman. So, lahat ito are all speculations, wala pa. Sana totoo yung picture na inilabas sa Facebook page ng Pangulo na buhay ang Pangulo
Nagpost sila doon ng picture, family picture ng first family. Nandun si Pangulong Marcos, First Lady, plus dalawa nilang anak. Yun, parang salo-salo nila ng Easter Sunday. Kaya lang yung iba napapansin nila, parang throwback picture. Kasi nga, yung Pangulo doon is mataba pa siya. Hindi sa ngayon na sa ngayon, ano ito? Payat na payat ang Pangulo. Yung inilabas na picture is mataba. Kaya parang hindi ka paniwala na ang Pangulo is in good health condition. Dali akan may humingi ng tulong. So, agree ako kay Mr. Jeff Sansa. Ako, gusto ko ring mabuhay pa ang Pangulo at matapos niya ang kanyang termino. At sa 2028, kung sino man ang presidente, kung si VP Sara, at hahabulin niya yung nangyari, flood control scam, malita deliverance, ay bahala na sila.